Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at inanyayahan ko po kayong magsitayong lahat para po sa isang panalangin. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa gabing ito. Aming amang banal na mga Panginoon sa lahat, muli sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at dalayan po namin ang iyong pangunguna sa aming pong midweek service mula po sa pag-aawitan at gayon din sa pag-aaral ng salita ay pangunahan po kami. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran na nasa kanila pong mga tahanan, nanonood at nakikinig sa aming gawain sa gabing ito. Pagpalain mo rin sila, Panginoon, mula sa iyong salita. Salamat po, ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong makatayo para po sa pag-awit. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ating pupurihin natin Panginoon sa pamamagitan ng pag-awitan. After pong awitin, mine eyes have seen the glory. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. He is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watchfire of the 100 trickling cups. He has builded him an altar in the evening dews and doves. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with the glory in his bosom that with you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Ating pong patuloy pag-awit ang para sa Panginoon, kahit nakubo. Kahit nakubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. Pagkat sa langit may naghihintay, nakahari ang gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay
Muli po magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magkamustahan sa mga nandito po sa pamamagitan ng pagkamay-kamay at sa mga nasa kanilang tahanan sa pamamagitan ng pag-comment sa comment section habang inaawit ang ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Muli po, magandang gabi sa atin lahat. Maaari na po tayo magsiyo po. Tunay po na kaysaya ng buhay kahit napakadaming problema. Amen. Sabi ng mga kasali mga announcements and reminders. Daily Bible Blessing every morning from Monday to Saturday by Bethany Cubao members, group chat, Facebook page, and YouTube channel. Para po sa ating midweek service and prayer meeting na ginaganap po every Wednesday, 7 p.m. Ang ating Sunday worship service na nagsisimula po every 9 a.m. tuwing linggo. Sunday worship team para po sa darating na September 15, ang mga dakilang pagpapala mula kay Kristo. Go Ye Cubao weekly activities. Bible study every Wednesday and Saturday. Truck distribution every Saturday and BKBC every Saturday. Home Bible study for 5 families sa San Mateo Rizal every Thursday. Home Bible study, prayer and fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday. Worship service sa Taytay Rizal every Saturday. Yan po. Kung wala pa po kayong mga ministry at nais nyo po magpagamit sa ating Panginoon, maaari po tayong sumama sa ating mga Bible study sites na yan. At kailangan po namin ng inyong mga tulong. Lord's Supper every last Sunday of the month. Ang ating special missions gift giving every last Sunday of the month. Darating po nating 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary sa December 18 to 22, 2024. Yan, tayo po yung magsitayong muli. Household of Faith. Here we are at the start, committing to each other by His word and from our heart. We will be a family in a house that will be a home, and with faith we'll build it strong. We'll build a household of faith that together we can make, and when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him we'll grow, and the whole world will know we are a household of faith. Now to be a family, we've got to love each other at any cost unselfishly. And our home must be a place that fully abounds with grace, a reflection of His face. We'll build a household of faith, and together we can make, and when the strong winds blow,
together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a household of faith. We are a household of faith. Maaari na po tayo magsilpon lahat. At ating pong ihanda ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ating pong tawag ating speaker ngayong gabi kay Sir Deacon Conrado Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin at maging sa kanilang pong mga tahanan, nanonood at nakikinig sa ating pong midweek service. At muli po ay tayo ay narito upang muli makapakinig ng mensahe mula sa Panginoon. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay ang pagkakaloob or giving. At makita po natin ang teksto nito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5. 2 Corinthians chapter 8 verse 5. Okay, inayaan ko po kayong magsintayong lahat at sabay-sabay po nating basahin ang isang talatang ito. 2 Korinto, kabanatang 8 at talatang 5. Okay, handa po, basa. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Tayo po ay pasalamat. Ama, salamat po muli sa kalayaan na kami po muli ay yung dinala sa aming bahay-sambahan upang patuloy na magbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan at gayon din, Ama, na magpalakasan sa bawat isa at sa aming pong pakikinig na ay ito'y magsilbi na aming pong kayamanan na aming pong maitago sa aming puso at isipan at aming po itong mai-apply sa aming buhay at gayon din na maituro sa mga tao na wala pang lubos na pagkakilala sa iyong anak na si Jesus. Pagpalain mo nga, Panginoon, ang oras na aming magagamit at dalangin namin ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at sa bawat tahanan. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mabigyan ng kaluwalhatian sa gabing ito. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Sipo na po tayong lahat. Pagkakaloob or giving. Sabi nga sa English, and this they did, sabi rito, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Tunay nga po, di ba, pag sinabi nating pagkakaloob, pagbibigay, ay agad na papasok sa ating isipan ay pera, salapi. Pero hindi lamang po yun, yung dapat nating ipagkaloob sa ating Panginoon. Kasi, una sa lahat, tayo po ay binili ng Panginoon na ng kanyang mahalagang dugo, hindi halaga ng material o pinansyal, kundi ng dugo ng ating Panginoong Hesus. At sa gayon, tayo po ay dapat na maging alipin na ng ating Panginoon. Kundi dahil sa kanyang ginawa, wala, di po ba? Na lahat tayo ay nasa kapahamakan. Nasa kapahamakan po lahat tayo. Kundi nagsakripisyo, hindi pinagkaloob ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay. At ito po ay sinulat ni Apostol Pablo, gawa po ng humingi sila ng tulong dito sa Macedonia o Greece. Dito po sa Philippi, Thessalonica at Berea.
At kung babasahin po natin itong talatang ito sa Book of Acts, makita po natin na hindi naman po ito mayaman ng mga bansa o lugar. Kundi ito po ay, sabi doon, ay mahihirap na tao. Yung kanilang kabuhayan ay mababa. Pero, sa kasaganahan po, kung babasahin pa natin ang patuloy niyang sa 2 Corinthians chapter 8 pababa, makita po natin sa kabila ng kanilang paghihirap, sila ay nagkaroon ng sacrificial, giving, Pero bago po tayo dumako sa pagbibigayan, financially, ay tingnan po muna natin ang mahalagang bagay, Kasi hindi pwede tayong magbigay kaagad, Hindi kaagad ito ay kaugalian natin, di ba? Mula nung tayo ay nagkaisip. At ang unang bahagi nga po ay bali 3 po ito, Ano ba ang pagkakaloob? Yan, ano ba ang pagkakaloob? At mabigat po, sabi nga na paksa ito. Kasi nga, ang sa isip natin ay pananalapi o pinansyal, Ngunit, sabi ko nga, bilang na iniligtas at tayo ay binigyan ng katiyakan, ng langit, gawa nung ating Panginoong Hesus. At sa ngayon, tayo na meron ng ikang katiyakan ng langit, at atin po namang tungkulin o ng bawat Kristiyano na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. Tayo maging obedience bilang mga tagasunod, bilang mga alipin. Alam naman natin, napag-aralan natin ng mga nakaraang mga buwan, kapag sinabing alipin sa panahon na yon, Old Testament, panahon ng ating Panginoong Hesus, wala siyang karapatan sa kanyang sarili, kundi sumunod. Kundi sumunod po. At sabi ko nga, nung ako po ay nando pa sa malaking simbahan, may trabaho na rin, maganda na rin yung aking kinikita. Pero pagdating dun sa iniikot po yung yung offering sack, pinipili pa yung pinaka-bariya, pinaka-maliit. Ngunit, nung ako ay nakakilala sa Panginoon, naunawaan ko na ang Panginoon pala ay merong bahagi, sa ating pong mga kinikita o tinatangkilik. Unang-una nga po dapat na ating ibigay, sabi rito ay ang ating pong pagsunod sa Panginoon. Ano ba ang ating ipagkakaloob sa Diyos? Ayan, isang katanungan. Unang-una nga po, ang ating katawan. Sa Roma 12, ano sabi po dyan? Kaya nga mga kapatid, pinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. Ayan po, nasa na tayo, di ba? New Testament time na tayo At wala na tayo sa Old, di ba? Pero sa Old, di po ba? Sila ay nagkakaloob, hayop, at patay. Sa atin, hinihiling ngayon, bilang mga iniligtas ng Panginoon, ihandog natin ang ating sarili, ang ating buhay bilang isang haing buhay. Haing buhay, hindi patay. Kaya, sa loob ng iglesia po ay meron tayong kanya-kanyang mga gifts, talento na pwede po natin itong magamit sa ating Panginoon. At alam po natin na merong mga Kristiyano na naligtas at unang-una nga po, nakapag-aral sila ng magandang eskwelahan, natapos at nakapasok sila sa maganda ring mga trabaho. Ngunit, nung tinawag sila ng Panginoon ay iniwanan po nila ito. Sa kabila nung, meron po silang mga pamilya. Yan, meron po ako nakasama doon sa, ang ganda ng engineer, doon sa Pilacor, sa Westinghouse. At nung tinawag siya, tinalikuran na po niya yon, yung gawain na yon. At nakita muli kami sa iba ng church. At meron siyang sariling simbahan. At alam ko na, yun po yung will ng Panginoon.
sa Kanya, no? Kaya ipinagkaloob po niya ng buong-buo ang Kanyang sarili o ang Kanyang buhay. Sa atin, ganun din po, ano? Bilang taong iniligtas ng ating Panginoon, ay dapat naman na, sabi nga ay, maging haing buhay tayo, banal, at kaaya-aya sa Diyos, na siyang karampatang pagsamba. Kaya, sa akin pong buhay, ano, nakita ko po ang bagay na yan, napakahalaga. Wala po akong kakayanan, pero sa puso ko nandun yung desire, na makatulong sa gawain. At time na nakakilala ako sa Panginoon, ay 1987 po yun, At nagkataon po na ako ay pumapasok na rin sa trabaho. At unang-una nga pong aking nalaman na dapat yung pagsuko ng ating buhay. Kaya hindi po ako nahirapan nung tinanong ako ng aming pastor, magpapabaptize ka na ba? Kaya wala pang 3 months, mga isang buwan kalahati lang, sumunod na ako sa tubig ng bautismo. At yung mga pagbibigay nung basa ko ay hindi na rin mabigat po yung bahagi, yung tithes para sa Panginoon. Kasi nga, nasa atin ang Holy Spirit, nangungusap siya upang gawin natin yung ating mga tungkulin. Sabi nga, ito yung ating tungkulin, dapat na ipagkaloob natin ng buong puso. At binili tayo ng Panginoon ng Kanyang dugo. Sabi sa 1 Corinthians 6:19, sabi ganyan, Sabi dyan sa verse 19 at saka 20, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. 20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Ito po ay nauukol talaga yung ating sarili na ibigay na lahat yung ating bawat bahagi. Sabi nga, di ba, yung unang-una, puso, isip, kaluluwa, at ating lakas para sa Panginoon. Kasi siya na nga po yung may pag-aari ng ating buhay. At ang sa atin ay pagsunod. At yung ganyan din, itong sa larangan ng panalapi, medyo, sabi ko nga, medyo mahirap na iaral yan, ituro. Lalo na yung mga bago, yung mga Bible study natin. Pero kailangan po kailangan natin itong dalhin sa kanila. At katulad po sa Old Testament, di po ba? Ano bang kanilang pamantayan sa kanilang pagbibigay? Sabi sa Malakay 3:10, Sabi diyan, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang ganda po ng pangako, di po ba? Sa Old Testament yan, At merong lumalabas sa kasalukuyan na sa Old Testament lang naman yan Oo, sa Old Testament yan. Pero ika nga yung pagsunod po natin ay kailangan ika nga ay naroon. Kasi sabi nga, di ba, dun sa New Testament, yung may kagalakan, sa pagbibigay. Mababasa natin din yan, Oo. Pero, ano ang pamantayan natin sa ating pagbibigay? Kasi pag sinabi nating tithes, ito yung 10%. Noon, binibigay nila, di ba, yung mga, ano ba hindi binibigay nila kagaya ng mga flour, oil, mga bunga ng kanilang halaman, pananim. Ayun po yung kanila. Pero sa atin po, wala nang ganun hindi po ba? Maaari sa probinsya, mga
mga bunga ng kanilang mga pananim, di po ba, gulay, pwede yun. Pero sa atin po, sa syudad, wala naman tayong taniman dito, di po ba? At kalimitan, puro meron tayong mga hanap buhay. At sabi nga dyan, dalhin, sabi, di ba, ninyo ang bahagi sa kamalig. Ayan, bali sa atin po, sa iglesia, ano po, dali natin, magkaroon ng pagkain o mga pinansyal na panggastusin. Alam naman natin na napakaraming mga gastusin sa ating pong iglesia. At marami tayong mga tinutulungan din na mga misyonaryo, hindi lamang dito sa ating bayan, kundi sa mga isa-ibang bansa rin. Tandaan po natin, hindi kailangan ng Diyos. Hindi kailangan po ng Diyos ang ating panalapi, ngunit kailangan ng kanyang gawain. Yun po, yun ang pamantayan ng Diyos. Kasi walang ibang kikilos, di po ba? Hindi naman pwede ng Diyos na, anong pangangailangan nyo, yan. Hindi kaagad ganun eh. Kailangan ang bawat isa ay kumikilos din tayo. At binibigay natin yung ating parte o yung ating bahagi. Kagaya po niyan sa ating church anniversary at mission conference, yung darating na December. At hindi po pwede na tumunganga na lang tayo, di po ba, maghintay, kundi naroon din yung ating bahagi. Alam ko na tayo ay gagamitin ng Panginoon sa bagay na yan. At sabi nga hindi mo matugunan yung kabuuan nung kailangan. Ang mahalaga ay naroon yung ating bahagi. Yung po, tulong-tulong po tayo sa larangan ng ating pagbibigayan. At ano po ba ang dapat pa nating ipagkaloob? Ang ating talento or spiritual gift. At sabi nga dyan sa Ephesians 4:11-12, sabi diyan, at pinagalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya bawat isa po sa atin merong spiritual gift, talento na ibinigay. Kaya bawat isa sa atin ay pakinabang. Sabi nga sa isang katawan, di po ba? Maraming bahagi, maraming parte, at bawat isa ay dapat kumikilos. Di po ba? Hindi lamang yung kamay, hindi lamang yung paa. Maging ating mga labi. At bawat bahagi ng ating pangangatawan. Kaya napakahalaga po na tayo malaman yung ating bahagi. Ako wala rin po akong kakayanan, kaalaman, nung bago akong Kristiyano, basta't pagdating nung sa Santa Mesa pa po ako noon, ma-attend, basta't pagdating ng linggo, sa umaga, service, pagdating ng hapon, visitation, pag sa gabi na, merong service. Ayun, sumasama-sama ako lang sa mga gawain, Bible study, nakikinig, pagtapos, ikaw mag-pray. Ayun, doon ako na hamon, nahasa. Hanggang sa ay lumago po ako sa kaalaman at ginamit yung mga kids, mga bata. Marami kong naturuan ng mga bata dito po sa Antipolo at doon sa Legazpi. Ayun po, kailangan alamin natin kung ano yung ating mga talento. At tayo po ay hindi lamang, sabi nga, taga bench warmer, di po ba? Kundi tayo, ay dapat na gumagawa din. Ayun, sabi, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod. At ano pa po ang ating ipagkakaloob? Sabi nga, ang ating mga mahal sa buhay. At makita nga po natin yan, halimbawa, sa Acts 16, 31 at 32. At sabi po diyan, ito yung yung Philippian jailer, At sabi dito, yung alam na natin istorya, di ba? Alam na natin lahat yan, nabasa na natin yung tungkol sa pagkakakulong ni Pablo, ni Silas, lumindol, nabuksan ng yung pintuan ng mga piitan. Akala ng jailer, nakatakas sila, ngunit sila po ay naroon. At
kanilang sinabi, sabi sa verse 31, manampalataya. Kasi sabi nung paano ako maliligtas? Di ba? Nagtanong yung jailor, At sabi ni Paulo, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sangbayanan. 32, at sa kanila'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. Kita niyo po, hindi lamang yung tao, ika nga ang maliligtas at may pangako ang Panginoon, maging ang buong sambayanan. At ano pa po ang dapat nating ipagkaloob, Ang mensahe po ng kaligtasan. Alam naman natin to, yung sa Matthew 28, verse 19 at 20, sabi diyan, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At 20 na ituro ninyo, kita nyo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Napakaganda ng mga pangako ng Panginoon. Kung titingnan natin po yan, maaaring may hirap. Alam po yan. Di pinagdaanan natin yan. Bawat isa sa atin nandito. Yung mga, ika nga, mayroong mga gawain. Hindi kaagad basta-basta natin na pahayagan, na paliwanagan ang isang tao. Maakay natin siya. Madadala natin siya sa pananampalataya kaagad. Hindi po. Kaya nga talagang masusi, na panalangin at pagpapatuloy sa ating pong ginagawa. Yun po yung kailangan. Ang pinakamagandang halimbawa ng pagkakaloob ay ang ating Panginoong Hesus, di po ba? Siya'y sumunod ng lubusan sa kanyang mahal na Ama bilang sakripisyo sa makasalanan, sa atin po. Binigay niyang kusa. Bagamat, siyempre, tao. Lalo pa rin, siyempre, nakita niya yung kahinat na niya, dadat na niya. Masakit yun. Di ba, yung paghihirap, ang daming pong pinagdaanan ng Panginoon bago siya ipinako o bago siya umakyat sa langit. Nakita po niya yan. Kaya nga sabi sa Hebrew, yung kanya pong dugo ay halos, yung kanyang pawis parang dugo na. At sabi nga niya, di ba, Panginoon, kung maaari ay malagpasan ko ang saro na ito. Sabi niya ganun. Ngunit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya buong puso po niya na ibinigay ang kanyang sarili. Kaya tayo bilang mga iniligtas ng Panginoon ay walang alinlangan na tayo din ay sumunod sa Kanya bilang Kanyang mga alagad. Kaya yun po yung ating bahagi, di ba? Yung ating Christ-likeness, yung pagsunod sa Kanyang pinagdaanan at sa Kanyang mga halimbawa. At pangalawang bahagi po, dahilan sa pagkakaloob, sabi diyan sa ating teksto, sabi nga at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan. Parang kasi, alam ni Pablo na yung mga tao na yon, lalo na doon sa Berea, mahihirap yan. Wala pong malaking maiaambag, ngunit sila ay nandun yung sacrificial na pagkakaloob o pagbibigay. Hindi ayon sa aming inaasahan, kundi binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Kita nyo, merong bunga kapag una ang Panginoon. Merong malaking impact sa tao. Sabi ko nga, di ba, hindi lang basta-basta na iniutos sa iyo, eto, yung tinatangkilik mo, ibigay mo, yung halaga ng ganito. Hindi mo kaagad lalo na kung bago kang mananampalataya, hindi mo kaagad isipin na yung ganong kalaki, malaki ito. Kung kumikita ka ng 5,000, di ba? 500 kaagad. Mahirap kaagad, hindi mo kaagad
gagawa. Pero sa pagkilos ng Holy Spirit, tayo ika nga ay makakaunawa. At tapat po, tandaan natin, na pag-ibig sa Diyos, ika nga ang dahilan, unang-una. 2 Corinthians, 8:8, sabi diyan, hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos. Dito niya, ipinatungkol to dito sa mga taga-Korinto. Sabi niya rito, hindi ako nangungusap sa tulad na nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Kasi talagang tunay na ang isang tao ay nakakilala sa Panginoon, bukas di po ba? Alam ko na bukas ang ating puso sa pagbibigay, lalo na sa pangangailangan ng ating mga kapatiran. Kaya po, lahat ng mga Kristiyano ay mayroon na ganitong uri ng pag-ibig. Yung tinatawag nating agape, di po ba? Love of God. Pag-ibig mula sa Diyos na walang hanggan, walang boundary, yung kanyang pag-ibig. Kaya dapat po ganun yung uri ng pag-ibig na nasa ating pong kalooban. At gayon din, kaya ano pa ang dahilan? Nagtitipo ng kayamanan sa langit. Sa Matthew 6:19, sabi diyan, at 20, huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Mga kulisap to yun, yung mot, yung binanggit yung tanga. 20, kundi mga tipong kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kasi safety, di po ba? Yung ating kayamanan sa kabilang buhay. At habang tayo ika nga nasa lupa at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo ay nagtitipo ng kayamanan sa kabilang buhay. At sa ating pong pagtungo doon, makikita po natin ano ba yung mga naipon natin, kayamanan. At merong ika ngang kalakip, di po ba, na reward crown. Kaya wag tayong ika nga na mag-isip, na yung paghihirap natin. Totoo yan, merong paghihirap eh. Pero pag nagawa mo na isang bagay, kaya sa umaga nga po, siyempre, alam mo na yung mga ginagawa mo, nandiyan na yun, isa-isa na yan, sunod-sunod yan. Sabi ko, pag nagawa ko naman to, bukas naman, iba na, panibago na naman. Gayon din, sa ating gawain, isipin natin, na pag nagawa na natin yun, at hindi naman basta walang halaga yun, di ba? Sa Panginoon. Hindi walang halaga yun, yung ginawa natin. At tayo po ay mayroong biyaya na makakamtan sa Panginoon. Nandun yung pagtitiis. Pagtitiis po bilang mga manampalataya at pagpapatuloy. At gayon din, na sabi nga na mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sinisira, kahit tanga, nagsikalawang, at do'y hindi na hukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. At verse 21, sapagkat kung saan araw ng iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Kaya maliwanag, malinaw po sa atin, kung ano naman ang ating puso, makikita po sa ating buhay, sa ating buong pagkilos, sa ating pong pananalita. Hindi po natin pwedeng itago yan. At may hatid po na biyaya. Sabi nga sa 2 Corinthians, 9:6-7, sabi, dapat sinasabi ko ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagya na. At ang naghahasik na sagana ay nag-aani namang sagana. Kita nyo, Kasi kapag tayo nagbigay, sabi ng Panginoon ay 100%. Maliit mong binigay mo, kahit na 100% yan, maliit pa rin. Pero kapag nagbigay ka ng malaki sa Panginoon, malaki rin ang
kapalit. Kaya wag po tayo, kung may maibibigay, hindi naman hinihingi ng Diyos ang hindi natin kakayanan eh. Sabi ko nga, kung ano yung kayanan natin, ibigay natin. At hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Di po ba? Tingnan yung mga Israelita, di ba? Nung time na sila ay nasa ilang wilderness, di po ba? Sa araw-araw na paglabas nila, mayroong biyaya sa umaga. Kaya, tingnan na lang natin yung mga halimbawa na ginawa ng Diyos sa mga Israelita. At gayon din, dito sa, yung babaeng balo na pinagpala ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Elias. Sa 1 King 17, 9-16, makita po natin doon na nagkaroon ng ganito ring sistema ng pangangailangan. Nagkaroon ng tagtuyot. Bili nyo, ang haba, taon, 3 taon kalahati. At si Elijah, di ba pinapunta ng Panginoon dun sa sa Burok Cherit. At siya ay dinadala ng pagkain nung uwak. Pero dumating yung panahon, natuyo din yung sapa na yun, natuyo po din. Kaya pinapunta siya dito doon sa babae na balo. Sabi, pumaroon ka at ikaw ay pakakainin doon. Ngunit pagdating niya doon, nakita niya yung babae, yung balo, namumulot ng stick. At sabi niya, "Are, pwede po bang makahingi ng kaunting tubig?" Yun ang bungad niya, tubig muna. At nung tatalikod na, sandali po, pakibigyan niyo na rin akong isang subong tinapay. Ano sabi ng balo? Alam mo ba, kaya ako namumulot ng stick, ay kakaunti na yung arena ko, halos isang na lang, dakot at ilang patak noong langis. Ano sabi ng ni Elias? Sundin mo muna ako at saka gumawa ka ng sa inyo. Ganun ang ginawa niya, nung babae sumunod. At alam nyo, yung babae pinagpala hanggang tagtuyot, hanggang sa dumating yung tag-ulan. At sila ay pinagpala ng Panginoon. Wala rin pinag-iba dun sa mga halimbawa dito sa New Testament. Na yung babaeng balo na naglilimos din, di po ba? Ibinigay lahat yung kanyang napalimusan. Halos 2 kusing lang, yung gasino na yun, pero sa kanya, yun na yung kabuhayan niya. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, di po ba? Yung mga kababaihan, yung mga naiiwan ng kanilang mga asawa, namamatay, nababalo. Ay may nakukuhang di po ba? Yung sa mga benepisyo, SSS, GSIS, di ba na ililipat yun sa kanilang mga asawa? Sa kanila, wala po. Kasi walang hanap buhay nga eh. Walang hanap buhay sila. Yung paglilimos lang. At niniwala po ako na hindi pinabayaan ng Panginoon yun. Ganun lang po eh. Ang lubos na pagtitiwala natin sa Diyos at ang paggawa. Kaya nga po, wag matakot, sabi nga na ibigay sa Panginoon ang kaukulang bahagi niya sa ating tinatangkilik at ito'y kanyang pagyayamanin at ibabalik higit sa doble. Kagaya po sa Luke chapter 6, 38, po sabi diyan? Sabi dito, mangagbigay kayo, sabi dito, at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Kita niyo, Subukin natin, sabi nga ng, di ba? Ng Malakay 3:10, subukin ninyo ako ngayon. Subukin po natin ang Panginoon, Kasi talaga kuminsan natatakot tayo, lalo na pag dumarating yung mga date ng ating mga bayarin, lalo na yung sa tubig, ilaw, matrikula. Totoo po naman, Pero manalig tayo at
Ako po, sabi ko sa inyo talagang nung araw ng yung panganay namin ni Esther, yung babae, talagang nagsama kami, ako na rin po nagpaaral college, talagang kung sino-sino po ang nalalapitan. Hindi ko ugali po yun na lumapit kanino man, kamag-anak, sa kapatiran. Hindi ko na lang pero nandyan po siya. Lalapitan ko po sila at buong puso po na naibigay ko din naman yung mga nahiram. Kaya po hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Gawin lang natin yung ating kaukulang bahagi. At sa pangatlong bahagi po, yung magkano ang aking ipagkakaloob. Ayan sabi nga sa Malakay 3:10 ay yung nga po, yung tithes, yung 10%, ang pamantayan sa Old Testament. Sabi nga, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Kaya marami pong mga nangangailangan din na mga worker tayo, di po ba? Hindi lang worker, kundi yung mga gawain natin. Bumibili tayo ng mga pangangailangan sa mga gawain. At sa bagong tipan po sa 2 Corinthians 9:7, ito po ang banggit ni Pablo, sabi diyan, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At ito po mabigat Paano kung hindi mapunta sa maganda o sa gawain? Yan po ay alam ng Diyos. Huwag tayong mag-isip ng pa man, sa bagay na bahagi natin. Basta bahagi natin, gawin natin, ibigay natin. At alam ng Panginoon yan. Siya ang gagawa o kikilos sa mga maling mga pamamaraan. Siya ang hahatol. Talagang hindi sila makakalusot sa Panginoon. Kaya ibigay natin ang ating bahagi sa ating tithe at offering. At gayon din, kung nagdududo tayo, siyempre, meron naman tayong kaisipan, kaalaman, ang ating pong bahagi ay mapagmatsyag o pagsusuri sa pananalapi na pumapasok at lumalabas. Sabi nga sa Matthew 10:16, ito'y bagay na tinagubilin ng Panginoon sa mga alagad, yung sa kanilang pangangaral. Sabing ganon, ay Matthew 10:16, yung pangalawang bahagi, sabi diyan, maging matalino kayo. Di po ba? Katulad daw ng serpent, ng ahas. Kita nyo, Maging matalino. Gamitin natin yung ating kaisipan. Hindi naman natin dapat pabayaan din naman na lamang yung bagay na yan. Magpakatalino nga kayong gaya ng ahas. Ayan po, Kaya po sa ating pagtatapos, kung ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Bigyan nyo, kaisa-isang anak. Sa Roma 8:32, hindi niya ito ipinagkait para sa kapakanan natin, para sa mga tao na magkaroon ng pag-asa ng langit. Hindi ba dapat na ibigay naman natin ang ating buong buhay para sa Panginoon? Pangalawa, huwag nating ipagkait ang nauukol sa Diyos, maging sa larangan ng pananalapi, maging sa maliit na halaga na tanga natin, at ito'y pagpapalain ng Diyos na magamit upang magamit at matugunan ang pangangailangan ng mga gastusin ng iglesia. Maabot din naman ito ang mga kaluluwang nasa kadiliman pa ng kasalanan. Kaya tularan po natin yung halimbawa ng balo, na nanalig sa pangako ng Diyos mula kay Propeta Elias. Na sa kabila nung, huling kain na lang namin to ng anak ko at mag-iintay na lang kami ng
kamatayan. Ngunit dumating ang biyaya at sa pamagitan ng salita ng Diyos na sinabi ni Elias, sila ay sumunod. Ganon tayo, ano? Kaya tandaan natin. Tandaan po natin. Hindi po tayo malulugi kung tayo ay susunod. Bagamat dumaan man tayo sabi nga ay makipot na daan, na pintuan, ay sa dulo po niyan ay merong inihanda na malawak na daan. Ang Panginoon. Sa simula lang yan, dito lang yan. At tandaan natin yung mga bagay na ating pong pinagdaraanan, dito lang sa lupa yan. Kaya kahit na anong hirap. Nakita nyo yung mga kung pag-aaralan natin, yung mga sa Dark Ages, ikakaila mo lang si Christ, palalayain ka na. Pero habang hindi mo siya tinatakwil, kamatayan. Pero, anong nangyari? Hindi po sila nag-give up. Pero nyo, sa isang pool, itatali yung tao. Maglalagay ng mga kahoy, sisilaban. Pero anong sakit nun? Paghihirap. Tapos nandun pa yung mga pamilya mo sa harap, nakikita. Pero hindi po sila nag-give up. Hindi po sila nag-give up. Kaya lalong dumami ang mga Kristiyano. Dahil sa paninindigan ng ilang mga unang mananampalataya. Tayo po'y manalangin. Amang banal, muli salamat po sa iyong kagandahang at kabutihan sa gabing ito. At ang dalangin nga po namin, Panginoon, tulungan kami sa bawat pagkakataon na magamit po namin ang aming mga sarili, maipagkaloob. Anumang bagay, maging ang aming buhay, lakas, isip, Panginoon, aming kaluluwa. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng lakas. Unawa, Panginoon, na magampanan po namin ang lahat ng yan. Alam po namin na maliit na bagay lamang ang iyong hinihingi sa amin, ngunit ang mahalaga doon ay yung aming puso, yung aming pagsunod. Yung po yung tinitingnan mo. Sapagkat doon ka, ika nga, nagbabase sa iyo pong mga anak sa pagtalima, pagsunod. At sa gayon ay ikaw po ang nangunguna patungo sa daan ng katuwiran. Ama, muli salamat. Maraming salamat sa paalala. At naway, hindi po kami tumingin sa mga kaganapan ng aming mga financial status, kundi tumingin kami, Panginoon, sa aming Panginoong Hesus, na unang-una na nagkaloob ng kanyang sarili at buhay upang kami ay magkaroon ng pag-asa ng langit at makapiling kaama at ang aming Panginoong Hesus. Ama, salamat po sa gabing ito. At naway patuloy po na may encouragement maging ang nasa kanilang mga tahanan. Unang-una po ay ibigay muna ninyo ang inyong sarili sa Panginoon at makikita ninyo kung paano ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa inyong puso upang magawa at magampanan ninyo ang pagkakaloob na ito. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. At tayo po ay dadako sa ating pagbibigayan at sa 2 Korinto po, 9:7, sabi po, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po ay manalangin. Ama, muli salamat po sa mga biyaya sa araw-araw na aming pong tinatamasa. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming masabi sa iyo pong biyaya, pagpapala sa araw-araw. Hindi ka, Panginoon, nagkukulang sa amin. Maging sa kabila nung kuminsan ay maliit na pinagkakasya namin, ay ito ay nakakaabot, Panginoon, sa amin pong mga pangangailangan. Ama, salamat po. At sa aming pagbigay, pagpalayan po, Panginoon, bawat isa, katulad po ng aming
talata sa gabing ito na magkaroon kami ng kagalakan, maging maliit man na halaga sa aming pong puso. Salamat ang lahat ng ito aming dalangin. Pangalan anak na si Jesus. Amen. Mapagpalang Diyos, muli kami ay lubos na pupuri sa iyong kabutihan sa amin sa araw-araw. Tunay nga na wala kaming kakayanan sa lahat ng pangangailangan namin, ngunit Ikaw, Panginoon, nakakaalam ng lahat ng iyan at hiningi po namin na patuloy na pagpalain bawat isa. At magampanan po namin ang aming mga tungkulin, lalo na sa aming pagkakaloob ng aming ikapo at ng aming bahagi sa iyong tinatangkilik, sa iyong tinatangkilik. Pagpalain mo, Panginoon, ang nalikom na salapi at patuloy na magamit sa lahat ng pangangailangan ng iglesia at patuloy na maabot ang maraming kaluluwa naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Palakasin at bigyan ng patuloy na pag-iingat ang bawat isa sa araw-araw na kanilang paggawa. At maging bukal sa kalooban namin, Panginoon, ang aming pong pagkakaloob. At alam namin, Panginoon, na Ikaw ay nagagalak din maging sa maliit na aming naibibigay. Sapagkat ito ay malaking tulong sa pangangailangan ng aming iglesia. Lahat mo ito ay aming dalangin, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo pwede ba yung lahat? Atin pong awitin through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I will sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait
tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, naming Ama na nasa langit, salamat po muli sa gabing ito, sa amin pong natapos na panambahan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, ang iyo pong dakilang pag-ibig na ipinakita sa pagitan ng iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Hesus, na iyong isinugo upang magbayad sa lahat ng aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At dalangin ko nga po na naway, pahalagahan po namin, unang-una sa lahat, ang pag-alaala sa aming Panginoon sa kanya pong pagkabayubay, pagbuhos ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Na naway, pahalagahan po namin ito at alalahanin namin at maging kaisa po kami, lalo na sa sasagawa po namin ng Lord's Supper, Panginoon. Ikaw po ang manguna at mamahala rin sa gabing ito, Panginoon, sa amin pong sama-samang panalangin. Iyong nga pong dinggin sa tamang oras, panahon, ang bawat karaingan ng bawat isa. Salamat po, lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po.